Shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please do support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rav, at ating Ina Vlogs. At please do support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. So hello guys, magandang umaga po sa inyo, no? At your service, Wildlife TV. Ito po, panibagong reaction sa panibagong araw ngayon. Happy Sunday nga pala sa lahat. Hindi naman to, kumbaga, bigyan natin ng reaction yung mga, kung nga pala sa live ni Kuya Val. Pero bago din dumako dyan, syempre, meron tayong i-content dito na naawa din ako. Naawa din ako dito sa, ni ate, na something like na talagang dinamdam niya yung mga pangyayari ngayon. Pero bago natin magsimula guys, suportahan po natin ang buong Team Kalingap, Val Santos Matubang, Kalingap Rob, at Idna Vlogs, at sa lahat ng mga Kalingap Reactors, Kalingap Charity Vloggers, sa lahat ng Kalingap Partners, suportahan po natin. So ito na nga, mayroon kasing nag-post dito I think kagabi ko lang nakita, isa sa mga sabi din solid na mga I think Jomar fans ba siya or Jomcar fans. So malalaman natin dito malalaman natin dito kung yung mga inilabas niya mga talagang umiyak siya with picture pa with may picture niyang umiyak siya with naka-caption ang haba ng caption. So basahin natin to ito ate. Alam ko naman ate. Joke lang natin dahil natin sa good vibes ate itong post mo kasi ito na nga guys, sabi niya dito. Si ate Robilin Tinebroso Gadiana. Yun. Robilin Tinebroso Gadiana. Medyo talaga sabi niya, ito na ako ngayon. Yan, umiiyak siya guys. Ito na ako ngayon, yan yung picture niya. Shout out sa inyo ate Robilin, baka napanood mo tong upload ko. Sabi niya, ito na ako ngayon, wala nang gana bumangon, sobrang awa ako ni Jomar. Hindi deserve i-bash. Please naman maawa kayo sa tao. Walang kasalanan, naipit lang sa nangyari. Please stop. Nasa pambash. Tayo mga nasaktan sa nangyari, how to Papa Joms. Sabi niya. Durog na nga ang tao sa pangbabash. Sana magkaisa na lang tayong lahat. Please. Ayan po. Yan po ang sabi ni Ate Robilin na naawa talaga siya sa isang Papa Joms. Yan. Sabi ko lang naman Ate Robilin, normal na yan Normal na yung may mangbash sa isang Papa Joms kasi gaya ng sinabi ko nung last day na sa mga nangyari about dun sa ginawa ng ito hindi natin balik-balikan about dun sa ginawa ng mga sponsor si Papa Joms. Talagang marami makapagsabi at isa na ako doon na mabagsakan ng bash dito walang iba kundi si Kalingap Jomar or si Papa Joms. So yun na yun. Pero yung mga legit na yung nakakaintindi sa mga pangyayari, yung mga masabi nating solid Jomcar fans, ganon, hindi po nila magawang hindi nila mabasa ang isang Papa Joms kasi naintindihan po nila ang mga pangyayari. So ganon po yun. Ang mga basher lang naman ni Papa Joms, yung mga ayaw sa Jomcar, ayaw sa kanya. Kasi lalong nakasilip ng butas ang mga basher na i-bash nila ang isang Papa Joms doon sa mga pangyayari. So na nga Ate Robilin, easy ka lang, huwag kang umiyak, bumangon ka na kasi linggo ngayon. Huwag ka na umiyak.
Yun lang yan. Kasi, ganoon talaga ang buhay, Sokmed. Minsan, may kilig, good vibes, paminsan-minsan may issue. So, yun. Tindihin mo na lang kung may bashers ang isang Papa Joms kasi alam natin sikat yan. Sikat ang Jomcar, sikat ang pangalan niya. So, malamang ang kaakibat niyan, ang laging nakabuntot dyan, mga bashers. So, yun lang po yun. So yun na nga guys, no? At sana nga, ito na nga, may live pala kahapon si Kuya Val na which is 11 minutes lang na, 11 minutes lang yata. So, kung gusto nyo, i-react natin. I-react natin to in a nice way, in a good way. At mas bigyan natin ng magandang opinion or kuro-kuro. Basta Ate Rubilin, huwag ka nang umiyak. Tsaka alam ko naman na siguro mga ilang araw mawawala yung mga bashers. Sa ngayon kasi medyo medyo mainit-init pa yung mga usapin na ganyan. At tsaka dito, pag-asapan natin yung mga sponsor na dito kasi hindi ito yung magawa-gawa na dapat pakinggan natin sa mismong founder ng Kalingap kung ano ba yung masasabi niya. So tara guys, pakinggan natin, panoorin natin. Sana yan. Na pong kaibigan ha. Live tayo ngayon po sa ating pong maliit na channel, Val Santos Matubang. Ito yung Napag-isipan po natin mga kaibigan para po matapos na yung issue. Mas mainam po na si Jomar ay umuwi muna sa Nabua po, no, sa bahay nila doon sa Kamsor. Kasi hanggat nandito yan, titigil lang issue. So yan na nga, dito kasi nabigyan ng ibang kumbaga naglaro or lumipad yung mga isip ng ibang mga Jomcar fans dito. Sinabi ni Kuya Val. Dito naman sa pagkakintindi ko, kumbaga pinapauwi lang muna ni Kuya Val ang isang Papa Joms, hindi para or sabihin na may naramdamang galit, kisyo, grito, ganyan, wala po. Kasi alam din ni Kuya Val na sa mga panahon ito, mainit talaga ngayon sa mga bashers ang isang Kalingap Jomar. So mas maganda para matapos agad ang issue, matulugan agad ang issue, papahingahin mo na Kuya Val, papauwiin muna sa kanila or doon na lang mag-vlog, something like that. Kasi habang nasa daet siya, habang mainit pa yung issue, habang mainit pa yung mga talakayan, maraming reactor ang magko-content at isa na ako doon. Talagang kasi andun na yung si Papa Jones kasi dito ang naiipit naiipit sa mga dalawang grupong nag-aaway, mga nag-uumpukang bato, ganyan. So wag niyong isipin na kasi nabigyan ng ibang meaning ng ibang mga Jomcar fans yung sinabi ni Kuya Val dito. So yun yan. Lahat po ng reactors ay kinokontent po kaya. So para sa akin po mas mainam na si Jomar po ay umuwi muna sa kanila, sa Kamsor, sa Nabua. Wala muna tayong kahit mga 3 buwan po, Kalingap. Magpala muna si Jomar kay Kalingap Prab na umalis muna dito. Pambihira yan. Ginugulo tayo ay. Tahimik ang Kalingap, nagululugod. So, mas mainam po na si Jomar ay umuwi muna sa Nabua, Camarines Sur. Yan. Magpaalam siya kay Kalingap Prab. Kahit malamang hanggang July. Wala mo ng Jomcar, mas mainam pa, di ba? Nako, wala to munang Jomcar. Medyo nakakalungkot lang kahit ako, medyo nakakalungkot natin dito na ituloy-tuloy pa rin ang Jomcar dapat. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga sponsor ng dahil sa ginawa nyo di ba? Maraming nadadamay na yung mga fans na nag-aabang sa mga serye ng Jomcar. Pero nang dahil sa mga pinagagawa nyo, nang dahil sa hindi nyo, something like na hindi paggalang na sa founder ng Kalingap, ganito ang mangyayari. Nagkaroon tuloy ng malaking issue sa mismong kaarawan or birthday ni Papa Joms. So yun. Hindi ko po inaawa yung mga sponsor ni Papa Joms kasi talaga nag-effort sila, pumunta talaga diyan sa diet, gumastos sila. Pero hindi naman po natin pwedeng baliwalain yung nagawa nilang mali. Kailangan itama kung ano yung mali nila, sabihin natin, isampal natin sa kanila kung ano yung nagawa nilang pagkamali at hindi lang basta-basta pagkakamali kasi nagkamali sila dito talaga sa founder ng Kalingap. Dapat kasi isinantabi mo na yung so sana yan.
ipagpatuloy natin. So, sinong nabagsakan ng pambabash ngayon? Ang isang Papa Joms. Sino yung laging yun? Si Papa Joms. Kawawa ang isang Papa Jomar nang dahil sa ginawa nyo. So, dapat inisip nyo na noon pa yun eh. Kasi sana hindi nangyari yung ganito. Magulo kayo ay. Yan po mga kaibigan, nasa palengke tayo. Di pa kami kumakain po ngayon at pambira, walang katapusang away to. Rebuttal o content po tungkol kay Jomar sa birthday niya kahapon. Yan ang mas maganda po gawin ni Jomar. Puntahan si Kalinga Prab at magpaalam muna siya na umalis muna sa daet. Di tapos ang isyo. Di ba? Yun po yung dahilan, yun po yung yun po yung ibig sabihin ni Kuya Val. Yun yun, huwag niyong isipin na kung anong ganito ganyan. Gusto niyang pangalagaan din ng isang Kalingap Jomar. Para mahinto agad ng isyo, uwi na muna sa kanila, umalis muna sa diet kahit mga ilang buwan. Pag medyo humupa na, pag wala na, pwede ibalik. Kaso ang problema dito, ang lalong malungkot dito, Kuya Val, yung mga Jomcar fans talaga at isa na ako doon syempre. Kasi maraming nag-aabang sa serye ng Jomcar, maraming waiting talaga, weekly, kung ano na mangyayari, kung ano na ba ang status ng dalawa. Pero nga, nang dahil sa nangyaring ganito, ganire, wala, hindi natin maibabalik eh. Nangyari na yung hindi dapat nangyari eh. Nangyari na yung hindi natin inasahan na ang kawawa dito, si Papa Joms talaga, siya yung nabasya huli. Yun na yun. At yun na nga, yung guys sa ko kanina, mayroong isang fans talaga na umiyak na halos hindi na makabangon. Na sobrang na-stress na talaga, sobrang lungkot na lungkot sa nangyari kay Papa Joms kasi pansin niya na ang nabagsakan ng mga bashers dito, si Papa Joms talaga. Tapos ang issue po, pagka umalis siya sa diet, sana buwan muna siya. Total, may mga sponsor naman na siya. Mga titas and mommies. Hey bro, wake up your wild side with new Old Spice Night Panther. Yan ang magandang gawin ni Jomar. Magpaalam muna sa diet. Kalinga Prab, ang dapat niyang gawin. Di ba? Pati si Ate Edna, pinahiya. Yan, isa yan sa mga kinagalit din ni Kuya Val na kung pakinggan mo kasi yung nasa live niya at saka sa upload ni Maramara, ano na yung parang hindi na rin na nirespeto or napahiya talaga din doon si Ate Edna. Kaya yun din ang isa sa ikinagalit ni Kuya Val. So, yun naman yung dapat dapat given na yung pagbigyan yung sinabi ng founder, kumbaga arbor na lang, kumbaga something like that. Yun din sinabi ni Ate Edna. Yun lang hindi pa napagbigyan. So kahit sinong founder magagalit ka naman talaga. 'Di ba? Kumbaga for me hindi na nirespeto. Ganun. Kahit sino magagalit talaga. Summer na summer pa naman ngayon, lalong mainit kulo ni Kuya Val. Grabe naman yung grupo na yan. Ikaw na po ang pahiyain mga kaibigan. Yung bata po, umiyak pa rin hanggang ngayon. At trauma. Ipagamot niyo po yung bata na na-trauma yung bata. Kawawa naman si Pao. Ano yung Pao ang pangalan nun? Pao? Tahimik si Jomar. Wala silang sinasabi sa... Di malamang nag-chat, nag-text or ano. Wala man lamang. So para sa akin po mga kalinga, pas mainam si Jomar ay umuwi muna sa kanila. Pag okay na lahat, di ba? O sige, bumalik sa ulit sa diet. So mas maganda po magpaalam siya kay Kalinga Prab. Yan ang the best niyang gawin ngayon. Di ba? Yung issue po, hindi titigil hanggat nandyan yan. Walang katapos ang issue po yung mga kaibigan ginawa nila kahapon.
Mga titas na ito. Anong O, di ba? Yun yung nangyari sa ginawa niyo. Siguro naman, siguro hindi, madalang mangyari yan eh. Kung mapauwi ba si Jomar, kung magpahinga lang, kung magpahinga muna siya or something like na kausapin niya si Kuya Val, mag-usap sila ng masinsinan. So, andun na yung ano eh. Kumbaga kasi dito, naiipit na si Jomar dito eh. Kumbaga naintindihan ko rin eh. Kumbaga andun na yung, hindi niya pwedeng madiktik ni Jomar or may masabi si Jomar dito sa sponsor niya kasi iniisip niya nag-effort eh, gumastos eh. So, hindi naman siya pwedeng magsalita agad kasi andun na yung, for me for me opinion ko, andun na yung nasa gitna kasi siya eh. Kumbaga, ang nagalit dito yung founder ng Kalingap, nagalit dito sa kanyang sponsor na hindi niya pwedeng riktahin na sabihan ganito ang kanyang sponsor at hindi rin niya pwedeng kampihan ang sponsor kasi Kalingap siya. At alam kong ang may mali dito yung kanyang mga sponsors. So yun. So medyo nagtimbang-timbang ngayon si Jomar or ano ba yung mga dapat gawin talaga sa mga pangyayari. Kasi mahirap to kasi founder ng Kalingap ang nagalit. So mas maganda talaga ito mag-usap. Kausapin ni Papa Joms ang isang Val Santos Matubang, ang founder ng Kalingap. About ito sa sponsors, siguro sana mag-gauge nyo. Sana maintindihan nyo na ngayon. At sana maawa kayo. At sana maawa kayo kay Papa Joms sa mga nangyari ngayon. Yun na yun. Huwag nyo anong sabihin na gumastos kayo, ganito, ganyan. Kasi alam nyo naman na noon pa sinabi ng Boss Kalingap Rab na ayaw niyang magpabunggang birthday or kaarawan sa mga K-boys kasi K-boys yan talaga may mga channel na yan kumikita na kung may dapat to gawa ng ganyan yung kanyang mga beneficiary pero andyan na nangyari na eh kumbaga andyan na nakapaghanda na may dress code pa nga so yun kasi ang kultura kasi ng Kalingap kasi culture ng Kalingap pag may mga event mga pagkain pag Kalingap ka pasok ka naka-short ka man pantalon ka man naka-chinilas ka pasok ka yun. So medyo nagulantang ang Kalingap doon sa nangyari sa birthday ni Papa Joms na which is yan po ang plano ng mga organizer. So dito balik dito sa mga sponsor tsaka kay parang nakaganon ngayon si Papa Joms kung ano bang dapat gawin niya. Kung sabi nga ni Ate Edna, ito na siguro yung panahon na mamili siya sponsor or Kalingap. Yun. So, si Papa Joms na magdesisyon yan. Ang team na ito mga kaibigan? Yung kahapon po na napakahigpit. Wala sa ayos, wala sa lugar. Itong grupong ito. Jomcar Family Friends International. Family Friends International. Ang ganda pa ng pangalan niyo, Jomcar Family Friends and International. For me hindi ko kayo inaaway, pero parang hindi na mabagay yung pangalan dyan sa grupo niyo, yung masabi ko. Kasi ang ganda ng Jomcar Family and Friends International. So, parang hindi yata na-apply yung pangalan ng inyong grupo sa mga inasal nyo. Ulitin ko po, hindi ko pa kayo inaway, nire-real talk ko lang po kayo. At alam ko namang malawak pag-iisip nyo, may mga natapos kayo, siguro naintindihan yung sinasabi ko na Jomcar Family and Friends International, mukhang hindi po nababagay sa mga inasal nyo nung nakaraang gabi, hindi nababagay yung pangalan ng grupo nyo sa inasal nyo, yung kausap nyo na ang founder ng Kalingap. Sorry po hindi po kayo inaway. Ganyan. Ano yan? Nagluloko yung mouse natin. Bihira naman kayo. Maliit na bagay po yun mga kaibigan Maliit na bagay. Hindi nyo malamang ginalang si Ate Edna.
Alam nyo ba kalinga? Tama si Kuya Bal, maliit na bagay lang yun. Kumbaga ang pakiusap niya, nag-explain na siya. Tapos andun pa si Ate Edna. Mantakin niyo, founder at asawa ng founder ng Kalingap andun. Pero kinontra niyo talaga. Nang dahil sa naramdaman yung kisyo ganito ganyan, mahidwaan kayo dun sa isa, hindi niyo kasundo yung isa, pati yung founder at asawa ng founder dinamay niyo. Abay kahit sino magagalit talaga. Diba? Hindi po ako nangaway dito sa mga sponsor ni kasi bagos kumbaga sumaludo pa nga ako kasi talagang nag-effort sila, nagpunta doon. Ang mali lang dito, yung kanilang inasta or ang kanilang ugali or ang kanilang inasal. So, yun lang yun. So, kaya nga sasabi ko, Jomcar, malaking katanungan sa isip ko yun na, Jomcar Family and Friends International. Sabi ko, hindi na babagay ang pangalan nila sa mga pinag-uugali o sa mga pag-iinasal nila sa gabi na yun. Kasi mismong founder hindi nila pinipigyan or wala silang konsiderasyon doon sa sinabi ni Kuya Bal, sa paliwanag ni Kuya Bal. Kasama po si Ate Edna sa pagpasok ni Pao, yung anak ni Yang Mi. Abay, pinalabas po. Grabe naman kayo. Ha? Pinalabas kasama si Ate Edna. Tapos sabi nung ni Olive ba ito? Hindi raw kalingap. Olive. Olive pala pangalan. Baka ikaw hindi kalingap. Ayun, na-real talk yun ni Kuya Bal. Sino-sino ito mga kaibigan? Sa Jomcar Family and Friends International. Ayan o. Miss Kat Lopez, Olive Sanchez, Joanna Cornel, Marcy Gico, Elski Lumakad, Sir Bong, Paul Christian and Selma. Oh, meron ka naman pala Jomar na mga sponsor din. Umuwi ka muna sa inyo. La. O sige na, magpaalam ka kay Kalingap Rab mamaya. Na doon ka muna sa Nabuwa mag-vlog o ano. Kalingap ka pa rin. Hindi ka alisin sa Kalingap. Oh, yun lang eh. Di ba? Yun ang intindi natin, guys. Kumbaga, andito, ang concern lang ni Kuya Val dito, yung kalagayan ni Papa Joms ngayon, which is napalibutan talaga, napalibutan ng mga basher. So, yun yung, magpahinga ka muna, something like that, magpahinga ka muna, umuwi ka muna sa inyo kasi marami kang mga bashers ngayon, tatad ka ng bashers, something like that, at hindi na mawawala ang issue pag hindi ka muna umalis, something like that. Pero hindi ibig sabihin no, na naalis sa Kalingap. Concern lang din ng isang Kuya Val Santos Matubang sa isang Kalingap Jomar. Yan. You're still in Kalingap pa rin. Pero umuwi ka muna sa inyo. Ha? Total, may mga sponsor ka na naman ha. May nagmamahal sa inyo, maraming nagmamahal. Sapat na siguro yon. Okay na yon. Bakit naman Kuya Bal dinamay mo si Jomar? Ay, alam nyo mga kaibigan, walang ginawang hakbang si Jomar dito. Pinabayaan na yung batang matrauma, tulad yan. Maliit na bagay po mga kaibigan, na grabe naman kayo sa bata. Grabe kayo sa bata. Hindi dapat yun ang ginawa nyo sa bata. Kawawa naman yung bata. Iyak ng iyak ang ginawa nyo. Tapos pinahiya nyo si Ate Edna. Grabe naman yung ginawa niya po. Ayun na lang, Jomar, na gawin. Yun yung isa to sa mga kinagalit ni Kuya Bal yung kay Ate Edna din na, yun na nga, sinabi ni Kuya Bal na pinapahiya nyo si Ate Edna. Yun ang mahirap dito. So, yun guys. So. Iyak ng iyak ang ginawa nyo. Tapos pinahiya nyo si Ate Edna. Grabe naman yung ginawa niya po. Ayun na lang, Jomar, ang gawin mo. Putang mo si Kalingap Rab, magpaalam ka. Ha? Sabi mo na, Kalingap Rab, ano mo na, sabi ni Kuya Bal, nagpayo siya na mas mainam daw para mawala yung isyo. Ako muna yung magpunta muna ng Nabuwa, Camarines Sur, paalam mo na.
Hoy! Ano yan? Ikabit na. So, yun na nga guys. Pandarin mo na raw. Ay, kakabit. Alam niyo naman kasing summer ngayon, mainit na mainit. Dinagdagan niyo pa yung init ng ulo ni Kuya Bal. So yun ang pagpawi ni Kuya Bal kay Kalingap Jomar. Siguro hindi naman mangyari yan kung mag-usap na ang founder ng Kalingap at saka si Kalingap Jomar o si Papa Joms na magpaliwanag lang si Papa Joms kasi ang dapat mag-explain talaga dito si Papa Joms kung bakit gano'n ang nangyari. So yun na nga kumbaga for me walang mali dito si Papa Joms pero si Papa Joms talaga ang mabagsakan dito ng maraming katanungan at mababash talaga. Bakit gano'n nangyari? Nang dahil nga ginawa dito sa mga taong nagmamahal sa kanya. Nandun nila pa yung mga tawag ng sponsor na binasa ni Kuya Val yung mga pangalan. Ulitin ko sa mga sponsor, hindi ko po kayo inaaway. So dito lang tayo sa issue kung bakit nagkaganito, bakit naipit ang isang Kalingap Jomar dito sa ginawa niyong kabalbalan. So yun yan. Siguro po for me, hindi, ang iniisip ng mga fans nito, maraming mga Jomcar matatag fans ngayon ang medyo nalungkot talaga or something like na kasi yun na nga, sa narinig nilang na si Jomar, pauwiin muna para not for the kung ano pang ibig sabihin. Kumbaga, papauwiin lang muna si Jomar sa kanila, doon na daw muna mag-vlog kasi marami talagang basher ngayon ng isang Kalingap Jomar at mabilis na mawala at matuldukan ang issue na kung anong mayroong issue ngayon dito sa Jomcar or kay Jomar dito sa nakaraang birthday niya. So, yun lang po yun. Basta for me, masasabi ko lang doon sa ulitin ko lang doon sa pakiusap ni Kuya Bal. Kumbaga yun na nga, isa sa mga kinagalit ni Kuya Bal yung kay Ate Ed na nga na kumbaga parang hindi nyo ginalang, pinahiya nyo, nag-explain na rin siya, nagkito ganyan, Kalingap yan. So doon sa pangyayari, hindi nyo pinagbigyan, hindi nyo pinapasok yung anak ng inyong kaaway. So dapat kasi next time wag nyo dalhin sa tunay na buhay kung ano mang mayroong awayan kayo sa sockmate. Wag. Kasi birthday yan dapat lahat makakain, dapat lahat makapasok. So yun po yun. Yan po ang kultura ng Kalingap kasi foundation ng Kalingap or ng Team Kalingap. Kung may event man, kung may pakain man, lahat pasok, lahat makakapasok. Yun lang yun. Pag chinilas ka man, sapatos ka man, maka-short ka man, makapantalon ka man. So balik tayo doon sa kung bakit papauwiin si Jomar, ang bukod tanging dahilan yon para po mahinto agad ang issue. So balik na lang siya pag wala na yung issue. So yun lang yun. So yun na nga lang, iniisip ng iba mga Jomcar fans na paano na lang kaming mga kinikilig dito sa Jomcar Love Team. May hinto na ba? Baka ilang buwan na naman kaming maghihintay, di ba? Something like that. So for me naman siguro, hindi naman siguro makauwi si Papa Joms kung basta mag-usap kausapin niya si Kuya Val, magpaliwanag siya. Kasi ang hinihintay lang naman dito ni Kuya Val, yung explanation. Kasi walang ibang pwede mag-explain dito, si Papa Joms talaga about sa inasal ng kanyang mga sinasabing sponsors. So yan. So parang ando na yung kumbaga, gaya ng kahapon ng nakinig ko sa live ni Ate Edna na sabing baka ito na yung mamili siya, sponsors or Team Kalingap. Yan. So guys, hanggang dito na lang guys, no? Maraming salamat po sa inyo. Hintayin na lang po natin ang mga susunod na mga kabanata about sa issue na to. At sana hanggang ngayong araw na lang to at bukas Lunes na Lunes, wala na. Ibang issue naman. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat po. Wow Live TV. Thank you very much.